Ayun, isang napakagandang araw po sa ating lahat, mga kaboses. Ayan, welcome back again dito sa ating YouTube channel, mga kaboses, no, dito sa Standpoint Analysis. Ngayon pong araw, mga kaboses, pag-uusapan po natin, no, ito pong usapang comeback po ng Marcos at mga Duterte. Posible ba yan, mga kaboses? Posible kaya, no, na mangyayari ang comeback, no, sa politika? Well, anyway, no, yung kanilang tambalan naman po, mga kaboses, ganoon naman po siguro dito sa Pilipinas, no? Minsan araw-araw pabago-bago po yung politika, no? Pero yung katanungan natin, no, sa bigat po na dinadala ngayon na mga suliranin dito pong pamilyang Duterte, matatanggap kaya nila yung reconciliation na hinihingi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang sinabi po, mga kaboses, during po sa kanya pong interview, no, kay Anthony Taberna, mga kaboses. Pakinggan po natin ngayon ito pong pananaw, mga kaboses, ni Attorney Salvador Panelo, isang kilalang abogado po ni former President Rodrigo Roa Duterte, mga kaboses. Dahil ayon po sa kanya, no, pagbabalik kay FPRRD daw sa Pilipinas, posible daw pong daan sa pagbabati, no, ni BBM at ng mga Duterte, mga kaboses. No, ano kayang parang magandang ano ito, no? Pamamaraan, parang nakita natin na ito rin talaga yung paraan, mga kaboses, no? Imagine na pinakulong si former President Rodrigo Roa Duterte doon sa The Hague, no? Tapos mukhang na-realize na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na talagang mali ang kanyang ginagawa, no? No? Parang mali na sumunod siya sa kanya pong mga gabinete. At parang na-sense niya po, mga kaboses, na talagang inuuto lang siya dyan sa Malacanang. Inuuto ng kanyang mga gabinete, ng kanyang mga alipores, no, mga kaboses. Kahit naman po bawal, ay kanila pong pinilit, no? Kaya tuloy yung nangyari, mukhang natakot na yung si PBBM, no? Kasi, mga kaboses, 'di ba, after election nakita niyo po yung 'di ba, yung epekto. At syempre, no, yung naging epekto doon yung pagkatalo po ng alyansa para sa bagong Pilipinas. At humina po, no? Halos, mga kaboses, at mismong alyansa campaign manager na si Toby Tiangco, mga kaboses, yung nagsabi na talagang may epekto talaga yung pag-uusig ng administrasyon ng Kongreso kay Sara, no, inuusig nila si VP Sara, yung pagpapaaresto, mga kaboses, na inalaw ni PBBM, no, pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte doon sa The Hague, dahil unang-una, alam naman natin, mga kaboses, na wala na talagang jurisdiction yung ICC, ngunit pinilit pa rin nila na ilagay, no, sa detention cell doon sa ibang bansa si former President Rodrigo Roa Duterte. And even, mantakin niyo po, mga kaboses, even yung SOLGEN, ang Office of the Solicitor General, hindi po kayang ipaglaban ng gobyerno. Kasi mismo yung abogado ng gobyerno, mga kaboses, alam nila na yung action na yon ay maling-mali, mga kaboses. At hindi nila kayang ipaglaban ang mali. So, yan po, no? Yung mga pwedeng naging rason, siguro, mga kaboses, sinabi na po kasi ni Presidente Marcos na lesson learned, no? Sa interview rin po ito kay Anthony Taberna. Siguro yun yung ibig sabihin, no? Na lesson learned. Huwag ka nang makinig sa mga alipores mo dyan. Dahil hindi mo alam, no? Yung kanilang pakay. At sinabi rin mismo ni PBBM na wala na siyang friends. At ngayon, mukhang na-realize na yung tunay niyang friend, mga kaboses, ay kanya pong ay inaatake po mismo ng administrasyon. Yung kanyang tunay pala na kaibigan ay yung tao na kanilang binubuli. Ngunit, doon sila nagkakamali dahil yun palang binubuli nila ay hindi basta-basta.
at hindi basta-bastang nabubuli, mga kaboses, kasi mahal ng taong bayan. Ngayon, pakinggan po natin ito pong statement ni Attorney Salvador Panelo, mga kaboses. 2 or 3 months ago, inilabas po natin na meron kaming mutual friend, ang Presidente Marcos Jr. na occupying a very high position in the government at malapit na malapit kay Presidente Marcos Jr. At sinabi sa akin noon, gusto niya raw na i-reconcile yung dalawa. Kung pwede pa raw yun kasi nangangamba siya na pag hindi sila nag-reconcile, tuloy-tuluyan ang babagsak ang gobyerno. At ang sabi ko naman, si Presidente Duterte ay bukas dyan dahil itong taong ito, mabait ito at talagang katutubong kabaitan nito. Gaya ng sinabi nga natin, hindi ito mapagiganti. Kaya open siya dyan. Kaya sabi ko sa kanya, sige gawin mo. At gagawin ko ang party ko sa panig naman ng Presidente Duterte. Pero alam mo ako, napakadali ng pagkakasundo ng dalawa. Ang sabihin mo sa kanya, sabi ko, yung payo ko dun sa kaibigan namin, mutual friend, sabihin mo sa kanya, ang gagawin niya lang para magkasundo sila, ibalik niya sa Pilipinas. Anyway, consistent naman yun kako dun sa kanyang posisyon na walang jurisdiction. Sabihin mo sa kaibigan natin na aminin niya na nagkamali ang mga tao niya sa baba, nagpatupad ng mali. Napayuhan siya ng mali, ngayon natuklasan niya na mali, illegal. Kaya binabago niya na at ibabalik niya ang Presidente Duterte rito. Yun kako magsisimula ng reconciliation. Hanggang di mo binabalik yan, hindi magkakaroon ng pagkakasundo yung dalawang person yun. Pero I think, Attorney Sal, I don't think especially si Vice President Sara Duterte, personal opinion ko lang na lalo na sa ngayon kung mapapatawad niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi naalala ko nung time nung siege, Attorney Sal, and I was there, si Vice President Sara Duterte, she gave a speech in front of all the congregation dun po sa KOJC. Sinabi niya na humahanga siya sa mga taga-KOJC kung in the midst of all the persecution and all the evil that is being done to us, ay kaya pa rin namin magpakita ng kabutihan at pagmamahal at hindi namin sinusuklian ng kasamaan yung ginagawa nila, kundi kabutihan. Pero ang sinasabi lang niya, hindi niya kayang mahalin yung kanyang mga kaaway, yung scriptures na love your enemy. So, kung hindi niya nga kayang mahalin yung mga kaaway niya, how much more kaya kung patawarin? Especially si President Marcos Jr. Natural lamang yun sa isang tao. Tayo ganyan naman Basta mainit na mainit pa talaga. Ayaw mo patawaran. Pero time is the best healer of wounds. Yang panahon ang pinakamagaling na gamot sa sakit, sa sama ng loob, sa pagkati, sa pagdaranas. Nawawala yan habang ang mga dahon ng isang punong kahoy ay nalalagas. Nawawala yan. But it takes time. Ang tao naman palaging may katutubong kabaitan sa kanilang puso. Ang tanong ng Attorney Sal is, how much time? Depende yan. Depende. Pero darating tayo dyan. Ibalik mo lang si Presidente Duterte. That will start the path to reconciliation. Ayun. Doon magsisimula ang daan ng reconciliation, no? Mga kaboses, as per Attorney Salvador Panelo. Sa pagsalita po ni Attorney Panelo doon, naalala ko po yung sinabi ni Amy Marcos na ngayon senador na po at naproklama na po bilang senador. Mga kaboses, yung pong sinabi niya na ang gobyernong ito ay hindi gobyerno ng Marcos, kundi gobyerno raw ng Romualdez at ng Araneta. Sa atin pong pag-aanalisa, mga kaboses, tama si Attorney Salvador Panelo. Ang dapat gawin ni PBBM para magkaayos sila, para mayroon talagang reconciliation, unang-una, ilantad niya sa publiko
na ang move na ito, mga kaboses, ay hindi galing sa kanya, kundi mismo sa kanyang mga gabinete lang. Ha? At lahat ng plano na ito ay galing mismo sa kanyang gabinete, mga kaboses, no? Lalo na yung pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. At isiwalat niya, ilantad niya rin sa publiko kung sino ba yung may pasimuno talaga ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Siguro meron pong, I think, nasa 60% no, na dahan-dahang maibabalik yung trust, mga kaboses. Kasi talagang huli na no? Huli na ang lahat, no, para sa pag-reconcile, mga kaboses. Andun na si former President Duterte sa dahig. Tapos si Vice President Sara Duterte, ngayong 20th Congress, mahaharap na sa impeachment trial on July 30. No? Hindi pa po yan final date, mga kaboses. Mga tansya pa lang yan, no? Mga kaboses, na sa July 30. At ito na lang yung only way, no, para na magkaroon ng posibleng comeback, mga kaboses, ng Duterte Marcos. At kalabanin yung tunay na kalaban. At kalampagin yung tunay na kailangang kalampagin, mga kaboses. Yung sakim sa kapangyarihan, no, kakalampagin ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kasi nakikita natin parang takot na Natakot na si PBBM, mga kaboses. Lalo na nakita na niya yung epekto ngayon, no? Epekto ng kanilang pag-uusig sa mga Duterte, mga kaboses. So, yan, no? Magandang, yan po ang pinakamagandang dapat gawin ni President Bongbong Marcos Jr. At kailangan rin niya makinig sa kapatid niya na si Amy Marcos, mga kaboses, na kailangan niya talagang ilantad yung meron talagang mga pasimuno sa lahat na nangyayaring kaguluhan sa gobyerno. Kung sino talaga yung sakim talaga sa kapangyarihan, no, mga kaboses. Ang tanong ngayon, kaya ni President Bongbong Marcos Jr. gawin ito, no? Alang-alang sa kapayapaan at pagbabalik tiwala ng mamamayan, at lalo na pagbabalik tiwala ng mga Duterte sa kanila, mga kaboses. Yan po ang kaabang-abang kung ano ang susunod na statement ni Presidente Bongbong Marcos Jr. hinggil sa issue na ito, mga kaboses. Kung kaya ba niya o pababayaan niya lang, mga kaboses, no? Kasi kung sincero siya, mga kaboses, gagawin niya yung dapat niyang gawin, no? Kasi kung fake lang yon at pabango lang sa politika pa rin, mga kaboses, para sabihin lang na hindi niya ginusto yung mga pangyayari, mga kaboses, ay wala talagang mangyayari. Kung hanggang politika lang yan. Malabong-malabo na gagawin niya yan, mga kaboses. Pero yun lang yung pabor na kailangan, mga kaboses, para posible, no, na magbati ito pong Marcos at mga Duterte. Po na po yung reaksyon ninyo, opinion, suggestion regarding po sa issue na ito, mga kaboses. At comment po kayo sa baba, no, sa atin pong comment section. Paki-subscribe at click the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads, mga kaboses, dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Kaboses Win sa Standpoint Analysis. Hanggang sa susunod na naman po na episode, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat and bye-bye!